Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako po si Eduardo, 42 years old na ngayon. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Hindi ko ito malilimutan kahit gaano pa katagal ang lumipas. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil ito rin ang panahong pinakasubok sa lakas ko bilang tao, bilang anak at bilang kuya. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid at maaga pong nawala ang tatay namin. Nasagasaan siya ng isang truck habang pauwi galing sa trabaho. Gabi na raw iyon, basang-basa ang kalsada dahil sa ulan. Ang sabi ng pulis, baka hindi raw siya nakita agad ng driver pero kahit na anong paliwanag pa, wala na rin kaming nagawa pa. Simula noon ang nanay ko na lamang ang tumayong haligi ng bahay. Pero dahil sa hirap ng buhay, kahit si nanay ay hindi rin nakapagtuloy ng hanap buhay. Kaya po ako na ang tumayong padre de pamilya sa murang edad. Nag-aaral pa lamang ako noon sa kolehiyo. Pero nagtatrabaho na rin ako sa isang maliit na printing shop sa bayan. Working student kumbaga. Ginawa ko ang lahat para lamang kahit papaano ay makakain kami ng 3 beses sa isang araw at makabayad ng kuryente at ng tubig. Madalas kapag sweldo na, hindi ko pa nahahawakan ng pera, diretso na iyon sa budget ni nanay para sa pagkain at baon ng mga kapatid ko. Yung ate ko po, panganay sa aming magkakapatid, ay maaga ring nag-asawa. Nagkaroon kaagad ng anak, kaya bumukod na sila ng asawa niya. Pero kahit na ganoon, hindi rin maiwasang minsan ay kami pa rin ang hinihingan niya ng tulong. Mabuti na lang po talaga at may scholarship ako sa school noon. Kung wala po iyon, malamang ay matagal ko nang iniwan ang pag-aaral ko para mag full-time na lamang sa pagtatrabaho. Sobrang hirap ng schedule ko. Gising ako ng 5 ng umaga para pumasok sa shop, tapos mag-aaral ng hapon hanggang gabi. Pag-uwi ay maglalaba pa at minsan ay magluluto, pero kahit na ganon ay hindi ko po sinukuan. Kasi alam kong kung hindi ako kikilos, sino pa ba? Ang nagpapalakas ng loob ko noon ay si Grace. Si Grace po ang girlfriend ko noon. Classmate ko siya sa isang GE subject. At doon kami unang nagkakilala. Tahimik siyang tao, pero kapag kinausap mo na, matalino at may malasakit. Isa siya sa mga naunang nakaalam ng sitwasyon ko sa buhay. Hindi siya yung klaseng babae na mahilig sa mamahaling bagay o naghahanap ng mga date sa mamahaling restaurant. Alam niya kung ano ang meron lamang ako at tinatanggap niya ako kahit na ganoon. Tuwing may problema ako, siya ang unang nakakaalam. Minsan ay sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, hinahatid niya ako pauwi, kahit siya pa ang mas malayo. Madalas kaming maglakad pauwi galing school. Doon kami nagkukwentuhan ng mga pangarap, takot at minsan ay mga sikreto. Siya rin ang nagtatama sa mga mali kong desisyon. Lalo na kapag sobrang pagod na ako at gusto ko na lamang isuko ang lahat. Naalala ko nung isang gabi ay nagkasabay kaming umuwi. Sabi ko sa kanya, Grace, minsan ay iniisip ko bakit hanggang dito na lang ako. Parang hindi ko na yata kaya. Tinapik niya lamang ako sa balikat at sinabing, Eduardo, kilala kita. Hindi ka basta-basta sumusuko. Mas kilala kita kesa dyan. Pagod ka lang. Pero yung puso mo ay buo pa rin. Simpleng salita iyon, pero tumatak sa dibdib ko, Papa Dudut. Siya talaga ang sandalan ko sa panahong iyon, Papa Dudut. Hindi ko sinasabi na perpekto ako o bayani. Marami rin akong pagkakamali. May mga araw na nagiging irritable ako sa mga kapatid ko. May mga panahon na parang ayoko na ring magpakabait. Pero sa bandang huli, bumabalik pa rin ako sa kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Iyon ay para sa pamilya ko. Masasabi ko ring minsan si Grace na lamang talaga ang dahilan.
kung bakit hindi ko tuluyang binitawan ang pangarap ko. Kapag wala na akong pera, minsan ay siya pa ang nag-aabot kahit pamasahe lang. Kapag bagsak ako sa isang subject, siya ang tutulong sa akin na mag-review. At kapag nakakaramdam na ako ng awa sa sarili ko, siya ang magpapaalala sa akin kung gaano kalaki ang tiwala niya sa kakayahan ko. Hindi po madali ang maging working student. Kailangan mo ng tibay ng sikmura, tibay ng katawan, at higit sa lahat ay tibay ng loob. Marami na akong nasubukan. Natulog sa upuan ng jeep dahil wala ng pamasahe. Nag-aral ng may ulam na asin at pumasok sa klase kahit puyat galing sa trabaho. Pero lahat ng ito tiniis ko kasi alam ko darating ang araw na magbubunga rin ang lahat ng pagod ko. Dumating nga ang panahong iyon. Nakatapos ako ng kolehiyo at kahit na hindi agad-agad, nakahanap ako ng mas maayos na trabaho sa isang opisina bilang admin staff. Hindi man kalakihan ang sahod, pero sapat na para sa pangangailangan ng pamilya ko. Nakapagpatayo kami ng maliit na extension sa bahay. Nakabayad na kami sa utang. At ang mga kapatid ko ay nakapag-aral ng maayos. Dito ko rin naramdaman na kahit papaano ay nabawasan ang bigat na pasangko. Unti-unting nagsimulang gumaan ang buhay. Hindi sa lahat ng oras ay masaya, pero hindi na ganon kabigat kagaya noon, Papa Dudut. Noong nakapasok ako sa unang trabaho ko sa opisina bilang admin staff, hindi pa man regular, puro overtime na agad ang pasok ko. Sinasagad ko na rin talaga kasi dalawa sa mga kapatid ko ay sabay na nag-college. Kaya ang laki talaga ng gastos ko noon. Panay-panay talaga ang overtime ko. Alam mo yung tipong 8 ka pa ng gabi makakauwi, tapos kinabukasan ay 6 alang umaga papasok ka na naman. Paulit-ulit araw-araw. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling nakaupo para kumain ng tanghalian nang walang inaalalang papeles o bayarin. Pero kahit na ganon, hindi ako nagreklamo. Ginusto ko talaga ang lahat ng ito. Ginusto kong makatulong. Ginusto kong makitang gumaan ang buhay naming magkakapatid kahit papaano. Buti na lamang Papa Dudut ay andyan si Grace. Siya yung nakakausap ko kapag hindi ko na alam kung paano pa kakayanin ang lahat. Sa kanya ako lumuluha minsan kahit sa tawag lang. Naalala ko pa yung isang gabi. Sobrang pagod ako galing sa trabaho. Hindi pa ako nakakakain. Gusto ko na lamang humilata tapos ay biglang tumawag siya. "Eduardo, kumusta ka na dyan?" Bungad niya. May halong pag-aalala sa boses. "Oo, pagod." "Tino naman," sagot ko habang nakasandal sa pader sa labas ng kantin. "Gusto mo ba dalhan kita ng pagkain?" tanong niya. "Wag na, sayang ang pamasahe mo. Bukas na lang tayo magkita." "Maayos lang ako, Eduardo." Biglang tumahimik. "Pagod ka na naman, pero kahit kailan hindi mo sinasabing sumusuko ka. Lagi mong sinasabing ayos lang ako, pero hindi ka naman ayos. Hindi mo kailangang itago lahat ng mag-isa." Doon ako natigilan, Papa Dudut. Kasi totoo, alam kong pagod na ako. Pero palagi kong nilalaban. Kasi ayokong makita ng iba na sumusuko ako. Pero si Grace, nakikita niya ako. Kahit sa likod ng mga ngiti ko, alam niyang bumagsak na rin ako sa bigat. Pasensya ka na kung minsan ganito lang ako sumagot. Pero sobrang salamat kasi nandiyan ka, sabi ko sa kanya. Basta tandaan mo lang, Eduardo, kahit pagod ka, hindi ka nag-iisa. Grabe, Papa Dudut. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi dahil sa may tumutulong sa iyo sa gastos, kundi dahil may taong handang makinig. May taong hindi nagsasawang iparamdam na kahit pagod ka ay mahal ka pa rin. Tuwing linggo, kapag libre ako ay sinisigurado naming magkita. Kahit simpleng lakad lang sa parke. Kahit fishball lang ang merienda, masaya na kami. Hindi kami maluho ni Grace. Mas gusto nga namin yung magkasama lang nagkukwentuhan. May mga araw
na ako mismo ang umiiyak sa harapan niya. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sobrang bigat ng lahat. Trabaho, bayarin, kapatid, nanay, sarili, tapos siya lang yung yayakap sa akin. Sasabihing okay lang iyan. Nandito lang ako. Hindi siya yung tipo ng babae na hahanapan ka ng bagong cellphone o mamahaling gamit. Ang hiling lang niya ay oras. At kahit yon ay hindi ko pa maibigay ng buo. Pero kahit na ganoon ay nanatili siya. Hindi siya nangiwan. At sa bawat araw na pinipilit kong bumangon, isa siya sa mga dahilan kung bakit ko pinipilit. Kasi gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay. Gusto ko siyang mapasaya. Gusto ko siyang maipaglaban. Masaya ako, Papa Dudut, sa totoo lang. Oo, pagod ako. Pero masaya ako kasi may direksyon ang ginagawa ko. Hindi ako nagtatrabaho lang para mabuhay. Nagtatrabaho ako para sa mga mahal ko. Kay nanay, kina June at Mika, at syempre kay Grace. Alam ko na hindi madali ang lahat. Pero ang mahalaga, hindi ako nag-iisa. Akala ko po talaga noon. Sa dami ng hirap at pagtitiis ko, ay darating din yung araw na medyo liliwanag na ang daan. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mas dumilim pa nga. Hindi ko alam kung pagsubok lang ba o sadyang mabigat lang talaga ang papel na ibinigay sa akin. Bawat gising ko sa umaga, pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang pagod ko kahapon. Gumigising ako ng 5 o'clock, naghahanda ng almusal at baon para kay nanay at sa mga kapatid kong pumapasok, tapos naglakad na ako papunta sa terminal. Makikipagsiksikan na sa bus, makikipag-unahan sa mga pasahero, tapos trabaho na buong araw. Paglabas ko ng opisina, uuwi ng pagod na pagod at minsan ay wala nang ganang kumain. Titingnan ko yung cellphone ko. May mensahe mula kay Grace. Ingat ka, Eduardo. Kumain ka ha. Huwag mong pinapabayaan ang sarili mo. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling natulog nang walang iniisip. Kung hindi tuition ng bunso, bayarin sa kuryente o kaya gamot ni nanay. Minsan nga gusto ko na lamang humiga at umiyak. Pero ayoko. Baka pag nakita ng mga kapatid ko ay mawalan sila ng lakas. Ako ang kuya, ako ang haligi. Bawal mapagod. Bawal manghina. Kung may isang bagay na nagpapagaan ng loob ko, si Grace iyon. Sa kabila ng mga kakulangan ko, hindi niya ako iniwan. Kahit na hindi ko siya masundo. Kahit na hindi ko siya madalhan ng bulaklak o pasalubong, andiyan pa rin siya. Hindi siya madalas humiling. Pero ramdam ko kung kailan siya nasasaktan. May mga pagkakataon na hindi ko siya matext buong araw. Abala ako sa trabaho. Tapos sa gabi pagod na ako. Pero kapag tumatawag siya, sinusubukan kong maging present. Kahit maigsi lang ang usapan. Basta marinig ko lang ang boses niya, parang gumagaan ang araw ko. Isang gabi, niyaya niya akong magkita. At hindi ko talaga kaya dahil may pinapirmahan akong report. Ang sabi ko, pasensya ka na Grace, next week na lang. Promise, may deadline lang ako ngayon. Ayoko mapagalitan ni boss. Hindi siya nagreklamo, pero ang sabi niya, okay lang Eduardo, naiintindihan ko. Pero sana minsan ako rin naman yung piliin mo. Natahimik ako noon, Papa Dudut, ang bigat ng sinabi niya. Pero alam kong totoo. Kasi sa sobrang dami ng iniisip ko para sa pamilya, minsan nakakalimutan ko ng mahal din ang sarili ko at siya. Kaya kinausap ko siya ng masinsinan kinabukasan. Nagpunta kami sa paborito naming fish balan sa may tapat ng simbahan. Grace, sabi ko habang umuusok pa yung bola-bola sa sauce. Alam kong minsan parang hindi kita nabibigyan ng oras. Pero hindi dahil sa hindi kita mahal ha, kundi dahil masyado akong abala sa pagmamahal sa iba. Napangiti siya kahit may luha sa mata. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo ako kailangang piliin, Eduardo. Pero sana wag mo rin akong ipagpaliban. Hindi rin naman sa sinisisi ko ang pamilya ko. Papa Dudut, mahal ko sila.
pero hindi ko rin maiwasang mapagod. At minsan ay iniisip ko rin na bakit ako? Bakit sa akin lahat bumagsak? Pero agad kong binawi ang tanong na yon. Kasi alam kong kahit na anong hirap, sila pa rin ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Noong isang linggo ay nagkasakit si nanay. Lagnat lang naman, pero nanghihina siya. Ako ang nagluto, ako ang naglaba, ako ang nagbantay. Pumasok pa rin ako sa trabaho, pero halos wala na akong tulog. Tapos may isa sa mga kapatid ko ang nagalit pa kasi hindi raw ako nakabili ng bagong headset niya sa online class. Doon ako napatigil. Hindi lahat ng gusto natin makukuha agad. Matuto naman sana tayong magtipid. Dahil pinaghihirapan ko lahat ng ginagastos natin dito, sabi ko sa kanya sa medyo mas mataas na boses kaysa dati. Umiyak siya. Naintindihan ko rin. Baka dahil bata pa siya, hindi niya pa nauunawaan ang hirap ng buhay. Pagpasok ko sa kwarto, doon ako napaluha. Tahimik lang. Ayokong marinig ng iba pa, pero ang sakit lang. Hindi ba't dapat sa pagkakataong iyon ay ako yung inaalagaan? Pero ganun yata talaga kapag ikaw ang tumatayong haligi, walang palakpak, walang papuri. Pero kailangan mong tumindig. Kailangan mong kumilos. Kasi kung hindi ikaw, sino? Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ako sumusuko, Papa Dudut. Kasi alam kong darating din ang araw na yung pagod ko ay magkakaroon ng bunga na si nanay gagaling pa. Na yung mga kapatid ko ay makapagtatapos din at makakahanap ng trabaho. At si Grace ay hindi na lamang magiging saksi sa paghihirap ko, kundi makakasama ko na rin sa pagtatagumpay ko. May mga gabing nananahimik lamang ako at nakatingin sa kisame. Iniisip ko paano kung bigla na lang ako mawala. Anong mangyayari sa kanila? Pero hindi pa ngayon iyon, Papa Dudut. Hindi pa ako tapos at marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong kailangang kayanin. At higit sa lahat ay marami pa akong kailangang mahalin. Papa Dudut, hindi na yata ako mauubusan ng pagsubok at bigat sa buhay noon. Alam niyo po yung mga panahong akala mo may hawak ka na kahit kaunting kontrol sa mundo. Tapos bigla kang bubuhusan ng malamig na tubig. Ganon ang pakiramdam ko nang malaman kong buntis ang kapatid kong si Dalisay. 18 lang siya noon. Kakapasok lang sa college. At siya ang inaasahan ko na makakatulong sa akin kapag nakagraduate na siya. Nalaman ko ito isang gabi habang kumakain kami. Tahimik siya. Hindi umiimik. Maya-maya biglang bumuntong hininga si nanay. Tapos sabi niya, "Eduardo, kumalma ka ha, kasi may sasabihin si Dalisay." Doon ako napatingin kay Dalisay. Namumugto ang mata niya at hindi makatingin sa amin. Tapos bigla na lang siyang humikbi at ang sabi niya, "Kuya, buntis ako." Nanlamig ako, Papa Dudut. Akala ko ay mabibingi ako sa tibok ng puso ko. Ang dami kong gustong itanong. Sino? Paano? Anong balak mo? Pero wala akong masabi. Tahimik lang ako na parang pagod na pagod. Pagkatapos ng ilang saglit ay nangibabaw ang galit sa dibdib ko. Sino ang gagong iyon? Tanong ko. Diretso, malamig. Tahimik si Dalisay. Tapos yung sumunod niyang sinabi ang mas nakabibigla. Wala na po siya, kuya. Umalis na. Hindi na siya nagpaparamdam. Hindi ko alam kung mas masakit yung ginawa ng lalaki o yung pagtingin ng kapatid ko sa akin na punong-puno ng takot. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil alam niyang nadurog na naman ang isang bahagi ng mundong pilit kong binubuo. At kung akala ko yon na yung pinakamasakit, nagkamali ako. Ilang araw lang ang lumipas, si Grace naman ang nagpaalam. Hindi na siya masyadong tumatawag o nagtitext. Hindi ko agad pinansin. Baka abala lang din siya sa school kung saan siya nagtuturo o sa bahay nila. Pero isang gabi tinawagan niya ako. Wala pang 5 minuto ang usapan namin. Pero habang buhay ko nang babaunin iyon. Eduardo, mahal kita.
pero hindi ko na kaya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ang laban mo. Pamilya mo ang inuuna mo palagi at naiintindihan ko yon. Pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ito na laging ako yung pangalawa. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Akala ko naintindihan mo ako. Akala ko kasama kita sa laban ko. Kasama mo ako noon. Pero pagod na rin ako. Eduardo, pasensya ka na ha. Wala na akong nasabi. Umiyak na lamang ako papadudod sa kabilang linya pero hindi ko pinakinggan. Hanggang sa tumunog na lamang ang beep at tuluyan na siyang bumitaw. Papadudot. Hindi ko alam kung paano ako tumagal na mga panahong iyon. Sa umaga, kailangan kong ngumiti. Sa mga kapatid ko, sa opisina, sa tindera ng karinderya. Pero sa gabi habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ko bitbit ko lahat ng bigat sa balikat ko. Lagi akong naupo sa gilid ng kalsada, hawak yung cellphone, pero walang lakas para mag-text. Gusto kong humingi ng tulong, pero kanino? Ako na nga ang sandalan. Ako yung pinupuntahan. Ako pa ba yung pwedeng tumakbo sa iba? Dumating ako sa punto na hindi ko na maintindihan kung bakit ko pa ginagawa lahat. Para kanino? Para saan? Wala na si Grace. Basag ang puso ko. At kahit anong sipag ko, parang hindi pa rin sapat. Isang hakbang pa lang ako, may bumabagsak na namang bagong problema. Isang araw habang nasa pantry ako sa opisina, napansin ako ng isa kong katrabaho, si Mang Jun. Medyo may edad na siya. Tahimik pero mabait. Nilapitan niya ako habang hawak ko yung tasa ng instant coffee na malamig na pala. Eduardo, okay ka lang ba? Tanong niya. Napatingin lang ako sa kanya sabay tango. Pero alam niyang hindi totoo. Magbakasyon ka muna. Masyado kang workaholic. Masyado ka nang pinipuwersa ng mundo. Isasama kita sa bakasyon ko sa probinsya namin. Tahimik doon. May bahay kami sa tabing dagat. Doon ka muna. Pahinga lang tayo. Minsan yon ang gamot eh. Hindi ako kaagad sumagot. Papadudot. Pero nung kinagabihan habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, may na-realize ako. Oo nga, kailangan ko ito. Kailangan kong huminga kahit ilang araw lang. Kailangan kong lumayo sa lahat ng sakit na hindi ko na kayang suluhin. Kinausap ko si nanay at sinabi kong babalik din ako kaagad. Pero gusto ko lang magpalamig ng ulo. Pumayag naman siya. Kahit may lungkot sa mata niya. At isang linggo matapos ang huling pag-iyak ko, sumama ako kay Mang Jun. Bitbit ko ang isang backpack na may ilang damit at isang puso na sugatan. Pero umaasang may kaunting kapayapaang naghihintay sa dulo. Masasabi ko na masaya ako sa naging bakasyon ko noon. Kahit papaano sa ilang araw ko sa dagat ay gumaan ang pakiramdam ko. At malaki ang naging pasasalamat ko kay Mang Jun. 5 araw lang kami doon at bumiyahe na rin kami pauwi. Marami akong na-realize sa bakasyon na yon. Papadudot. Napag-isip-isip ko na kailangan kong ipagpatuloy ang laban ko sa buhay. Kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Susubukan ko pong ipaglaban ang pag-ibig ko sa girlfriend ko. Kakausapin ko po siya. Papadudot. At gagawin ko ang lahat para maibalik siya sa buhay ko. Ganon din, kakausapin ko ang pamilya ko na pagtulungan namin ang problema na aming kinakaharap. Hindi ko kailangang suluhin ang lahat ng bigat na aking nararamdaman. Kailangan nilang maunawaan na kailangan naming pagtulungan ang lahat ng problemang aming pinapasan. Hanggang dito na lamang po, papadudot. At naway sana po sa lahat ng mga dumaranas ng parehong senaryo na meron sa akin, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magpatuloy po tayo sa pananalig sa Diyos at pananalig sa ating pagmamahal. Lubos na gumagalang, Eduardo.